Marami talaga natutuwa dito sa presidente nating Tukmol. Isipin nyo nagkakagulo na ang buong mundo. Take note, buong mundo dahil sa nangyayaring awayan, giyera ng Israel, Amerika at ng Iran. So maraming mga bansa yung nagkukumahog ngayon kung ano yung gagawin nila para makapag-stock man lang sila ng maraming crudo dahil halos majority ng ginagamit na fuel krudo ng buong mundo nanggagaling sa Middle East. Ngayon, marami natutuwa rito sa ating presidente dahil very positive siya kung paano bigyan ng kumbaga kung paano niya iimpluwensyahan yung ating mga kababayan na nagkakaroon ng agam-agam, nagkakaroon ng takot sa mangyayari sa hinaharap dahil nga kapag tumaas ang presyo ng krudo sa international, tumataas din po yung presyo ng mga gasolina dito sa ating bansa at siyempre susunod niyan magtataasan na rin yung mga pangunahing bilihin, yung kuryente, yung tubig, so lahat yan magtataasan ng presyo. Pero buti na lang daw meron tayong gantong klaseng presidente na very positive at binibigyan niya ng lakas ng loob yung mga Pilipino kung paano haharapin yung itong crisis na to gawa ng alam naman natin na ang litro ngayon ng diesel, especially diesel umaabot na po ng halos 100. Yung iba nga more than 100 pa. Pero yung presidente natin, talagang chill na chill lang at sinasabing huwag kayong mag-alala. Kumbaga, yakang-yaka to ng ating pamahalaan at hindi ito masyadong mararamdaman ng mga mahihirap nating mga kababayan dahil ang gobyerno natin ngayon mayroong ginagawa. So ito, panoorin po natin kung paano magbigay ng statement itong si Pangulong Bongbong Marcos kung paano niya iangat yung spirit ng mga kababayan natin na nanghihina na sa nangyayaring krisis nga sa buong mundo na ang pinaka problema ay yung pagtaas nga ng presyo ng mga pangunahing produkto kapag itong pagtaas ng gasolina ay magdire-diretso. So ito, panoorin po natin itong statement ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano niya i-uplift yung moral ng mga Pilipino sa gitna po ng krisis. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin at pakinggan si Pangulong Bongbong Marcos. But right now, we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. At normal level, everything is normal. No need to hoard. Now our vendors are cooperating, and they are keeping the prices down at normal from what they were. So, yan po yung naging statement ni Pangulong Bongbong Marcos matapos malaman niyang nagbigay na nga daw yung Kongreso ng special emergency power para sa kanya para magawan nga ng paraan yung magiging aksyon ng gobyerno na mabilis. So, hindi na kailangan dumaan sa Kongreso kasi kailangan dyan ng panibagong batas para makakilos yung executive department. So, ito nga, binigyan na at ang naging tugon nga ni Pangulong Bongbong Marcos, huwag kayong mag-alala. Sa ngayon, sapat pa naman daw yung supply natin sa pagkain, sa mga fertilizer, sa crudo. Pero hindi niya naisip, hindi na sapat yung sa crudo dahil nga tumaas na. So, ibig sabihin, mataas na yung supply, mababa na yung demand. So, doon nagkulang si Pangulong Bongbong Marcos. Pero, yun nga, katapano, nagbigay siya ng assurance sa mga Pilipino na wag daw masyadong mag-alala. Gawa nga ng kumpleto pa naman daw yung supply natin sa ngayon. Pero ang tanong, paano sa mga susunod na araw, sa susunod na buwan? Kasi ang gera sa Middle East, hindi natin alam kung kailan matatapos yan. At kahit matapos yan, gawa nga na nasira na yung karamihan sa mga oil refinery na nasa gitnang silangan, posibilidad pa rin po talaga na yung presyo ng crudo mag-maintain pa rin. At sa palagay din ng marami, yung Iran merong ginagawang hakbang para mangyari yung gusto nilang mangyari na yung tumaas yung presyo ng crudo, gawa nga ng gusto nilang mangyari masisi yung Amerika dahil ang Amerika naman talaga
ang gumawa ng gusot na to at gusto ma-realize ng Iran na ang Amerika talaga ang dapat sisihin sa mga nangyayari. Ngayon, itong ginawang statement ni Pangulong Bongbong Marcos, tinabla to, gawa nga ng hindi natin alam kung nasa tamang pag-iisip pa ba itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil kailangan chill lang daw muna tayo, nothing to worry pa. So ito yung naging tugon ng ni Boss D, ni Boss Dada dito sa statement ni Bongbong Marcos na mukhang wala sa tamang katinuan, wala sa tamang pag-iisip itong ating presidente na paano niya nasasabi yung mga ganyang bagay na nararamdaman na ng mga kababayan natin yung hirap gawa nga ng tumaas na yung presyo ng gasolina, wala pa rin siyang naiisip na konkretong solusyon para maibsan talaga yung problema na ito. So ito, pakinggan po natin si Boss Dada sa kanyang reaksyon dito sa sinasabi ni Bongbong Marcos na huwag tayong masyadong mangamba. Malapit na mag-weekend. Oy, kamusta naman ba mga kababayan natin? Kamusta naman ang mga banateros na ano dyan, yung mga nag-grab, yung mga nag-aangkas, mga lalamove, yung mga banateros na nagtataksi, nag-jeep, yung mga jeepney driver, mga bus driver, mga tricycle driver. Kamusta naman po kayo? Ano ba? Ayos pa ba ang kita? Ayos pa ba ang buhay? Kayo po ba ay masaya pa? Kasi kanina lang sinabi ni Pangulong Duterte na naman, ni Pangulong Bongbong na everything is under control. Maayos tayo, bagamat tumaas daw ang presyo, ang gasolina, stable daw tayo. Napakaraming bansa sa buong mundo ang aligaga ngayon, hindi alam kung ano ang kanilang gagawin para maibsan or at least man lang mailusot, mairaos or ma-survive itong krisis na kinahaharap hindi lang po ng buong Pilipinas pati ng buong mundo, itong gera diyan sa gitna sa Middle East, diyan sa may Iran, Israel kasama tong Amerika. Lahat kahit mga first world country ay yung mga first world country nagkakaroon ng agam-agam, meron silang mga drastic measures na ginagawa para alam mo yon yung kanilang yung kanilang ekonomiya, yung kanilang mga nasasakupan, yung kanilang constituents, yung kanilang mga residente, citizens ma-secure at ma-protektahan. So lahat. Tama si Boss Dada Yung ibang bansa, ang reserve nila is almost nasa 6 months, 7 months. Ganun katagal yung kanilang supply nila. Pwede pang tumagal ng 6 to 7 to hanggang 8 months. Ngayon pa lang namumblema na sila at nag-aanap pa sila para madagdagan yung kanilang supply. Ang Pilipinas, 50 days lang po ang ang reserve natin. Possible nga paubos na rin dahil nga biglang tumaas yung presyo ng gasolina at ng diesel. So malaki yung posibilidad na halos wala na tayong natitirang reserve na krudo. Pero ika nga ni Bongbong Marcos, nothing to worry. Pero yung ibang bansang mga malalaking bansa ay mas mayaman pa sa Pilipinas na di hamak, nagkukumahog na kung paano nila dadagdagan pa yung kanilang reserve para hindi masyadong tamaan yung kanilang ekonomiya. So lahat nag-aalala lahat aligaga. Pero dito sa Pilipinas, wag ibahin nyo mga Pilipino. Panis yan kay Bongbong. Kay Bongbong wala yan. Wala to nangyayari dyan. O kayo kinakabahan, kami hindi. Walang hiya. O anong interpretasyon nyo sa ganong klase ng leader? Ito yung leader na Yan, comment down below po kung ano po yung interpretasyon nyo dito sa sinasabi ni Bongbong Marcos na chill lang tayo. leader na very positive thinking. Positive thinking. Pero sa drugs, baka positive din yan. Oo kasi sabi nung ate nagda-drugs daw, hindi man nagpa-drug test. So baka positive din yan. Hindi lang thinking ang positive Sobra naman yan. Sobra naman pagka-positive niyan. Mantakin mo, sa buong mundo, nag-iisa ka. Nag-iisa ka lang na hindi nag-aalala. Nag-aalala ang Australia, nag-aalala ang UK, nag-aalala ang Spain, nag-aalala ang Europe, ang mga mayayamang bansa sa Asia na may mga pinagkukunan ng sarili nilang mga langis, nag-aalala sila.
Oo, kasi sa totoo lang, yung mga bansa dito na may mga sariling mina ng langis, hindi kaya noong personal na mina nila ng langis, yung consumption ng langis sa kanilang mga bansa at kumukuha din sila dyan sa mga oil-rich country na yan. Maaring ang Vietnam, ang China, ang ang Brunei, ang Malaysia, maaring meron silang sariling mina ng gasolina or langis. Pero hindi yun sapat para punan yung pangangailangan sa enerhiya ng kanilang bansa. Kumukuha pa rin sila diyan sa ibang bansa. Ang China, napakalaki ng lupain ng China. Isa sa pinakamalaking bansa ang China. Pero 20%, may sarili din silang mina ng langis. Pero 20% lang ng energy na yung needs ng China, 20% lang yung kayang punan nung sarili nilang mina ng langis. 20% lang. China na yan, ang laki-laki na yan. So ang China, kumukuha pa rin saan? Kumukuha sa Russia, kumukuha sa sa Iran, at kung saan-saan pang mga bansa para mapunan yung energy needs or yung oil needs ng kanyang bansa. Therefore, kabado din sila. Why? Kahit na nakakadaan sila dyan sa Strait of Hormuz na yan, kinakabahan pa rin sila. Dahil nga bukod sa nakakakuha sila dyan, yung kuha nila ng langis dyan dahil nga doon sa sitwasyon mas mahal. Dahil yung Israel tinitira yung mga oil refineries o yung mga extractor ng langis dyan sa Iran. So, tendency kapag ganyan may gera, may risk, so tumataas din yung presyo nung kanilang naaangkat na mga langis. So kinakabahan din sila. China na yan, kinakabahan pa yan. Industrial country ang China, kinakabahan. Pero wag ka, ang Pilipinas hindi kinakabahan. Ang Pilipinas walang sariling mina ng langis. Lahat ng commodities natin kinukuha natin sa ibang bansa. Lahat. Kaya marami natutuwa kay Pangulong Bongbong Marcos dahil very positive nga siya sa kinaharapan o yung kinatatayuan ng Pilipinas sa gitna ng krisis ng Iran, ng US, tsaka ng Israel. So, gaya nga sinabi ni Boss Dada, nagkukumahog na lahat, kahit yung pinakamalaking bansa, nagkukumahog para makakuha ng krudo para masustain nga yung kanilang bansa. Sa atin, di ba, kitang-kita nyo naman si Bongbong Marcos, talagang chill na chill. No need to worry daw, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung mga nasa baba natin, huwag kayong masyadong mag-alala. Dahil andyan na yung ayuda, antayin nyo lang, magbibigay po ng ayuda ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Siyempre, pag nagbigay ng ayuda, may kikitang politiko. Lahat, ultimong bigas, asukal, agricultural products, langis, lahat ng maisip mo kinukuha or ini-import lang natin sa ibang bansa. Wala tayong capacity para buhayin natin yung sarili natin. Nakaasa tayo sa ibang bansa pagdating sa mga basic commodities. Pero si Bongbong Marcos hindi siya nag-aalala. Nagulat ka rin, hindi siya nag-aalala, wala siyang agam-agam at sinasabi niya sa mga kababayan natin, kalmahe, relax lang. Abno, di ba? Abno, sabi ko nga, okay lang man na dumaan tayo sa ganitong sitwasyon, pero pag dumaan tayo sa ganitong sitwasyon tapos ganito katarantado, ganito ka-abnormal, ganito kabangag yung humahawak ng ating gobyerno, delikado. Kaya nga, if there is a right time to demand for a hair follicle drug test dito kay Bongbong, now is the time. Why? Kasi hindi mo alam kung trip lang niya yan, kung pinagtitripan lang niya tayo. Hindi mo alam kung nasa matinong isip pa ba yan. Nagdidesisyon siya tungkol sa ekonomiya, tungkol sa dito sa sa krisis na hinakaharap natin ngayon, nagdidesisyon siya. Hindi natin alam if he is of sound if he is of sound of mind, tama ba? Hindi natin alam kung nasa matino siyang pag-iisip. Hindi natin alam. Of sound mind. Hindi natin alam kung nasa nasa matinong utak siya, na tama ba yung mga desisyon niya. Kasi syempre, kung ikaw ba naman, hingi ka ng desisyon sa isang taong lasing? Hingi ka ba naman ng desisyon doon sa isang taong sabog?
Siyempre, di ba, pag nagbigay yan ng desisyon sa'yo, 100%, mali yung desisyon na yan. Why? Sabog nga eh. Tama yun, nakakatakot yan. Walang pinagkaiba yan sa nagmamaneho ng isang pampublikong sasakyan, halimbawa ng isang bus, at ang driver mo addict. Siyempre kapag addict yan, yung kanyang judgment pagdating sa kalsada, sa kanyang pagmamaneho, ibang-iba dun sa mga normal na nagmamaneho ng sasakyan. 'Di ba? Mas nakakatakot yung kasi once na nagkamali yan, ang daming mapeperwisyo, ang daming pwedeng mamatay, ang daming, alam niyo yun, maraming pamilya yung magluluksa kapag ang nagmamaneho ay addict. Tulad na nangyayari sa bansa natin ngayon, kapag nagkamali ang gobyerno sa mga desisyon nila ngayon, lalong-lalo na ngayon, na ang pinag-uusapan dito, yung food security. After kasi ng itong problema sa gasolina, sa crudo, ang susunod niyan, food and security na. Kapag naghirap na ang bansang Pilipinas, wala nang pagkaing makuha, tataas na ang kriminalidad. At dyan na magsisimula yung kaguluhan sa ating bansa. Kaya napaka-importante na ang presidente natin, hindi lang talaga kailangan positive sa kanyang pag-iisip. Dapat positive din, talagang walang mental na, alam niyo yun, di ba, pag gumagamit ng isang tao, yung kanyang pag-iisip, ibang-iba. Kaya nga sabi rito ni Boss Dada, hindi natin alam kung yung presidente nating tukmol ngayon, nagtitrip lang. Kasi, di ba, karamihan, ito, real talk naman, di ba, kapag nakakita tayo ng kakilala nating gumagamit, di ba, makikita natin, iba yung galawan niya, iba yung nasa isip niya, sinasabi natin na ayos yung trip nito mukhang katatapos lang gumamit So parang ganito yung nangyayari sa atin ngayon sa ating bansa ngayon, na yung presidente natin ay mukhang nagtitrip lang dahil parang hindi niya nakikita yung sitwasyon natin sa ibang bansa na nagkukumahog na tayo, parang nag-aantay lang na kala mo meron tayong napakalaking reserba, marami tayong kaibigang malalaking bansa na pwedeng hingan ng tulong kapag umabot tayo sa puntong kailangan na. Di ba, inaaway nga natin yung China. Inaaway niya, Bongbong Marcos pala. Inaaway niya yung China. Kung yung China maraming supply. Kung tayo nakagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte na kaibigan lahat, friends to all, enemy to none, pwede tayo humingi ng tulong. Sa ngayon, sa palagay nyo ba tutulungan tayo ng China? If ever na sila na lang ang pinakahuling barahan na pwede natin hingan ng tulong pagdating sa ekonomiya. So, malamang tatanggi ang China. Kaya nakakatakot po yung mga pwedeng mangyari kapag nagtuloy-tuloy po yung itong crisis na to, naway po matapos na po ito, at nang sa ganun makahinga naman po tayo ng maluwag, na hindi na po umabot sa ganung punto. So, antayin po natin kung ano talaga yung magiging sitwasyon ng bansa natin, kung ano yung magiging tugon dito ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kung ito ba ay makakabuti sa ating lahat. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.